Hello guys! Katatapos lang ng trials. So ngayon, naglalakad na ako pauwi at pupunta na ako sa bus station. First time talaga na magbabas ako ngayon at mag-trains for long time. So ngayon, medyo nangangapa ako kung anong dapat kong gawin. At bago kong umuwi, magmamasyal muna tayo dito sa City of Perth. Hello everyone! Nandito tayo sa city. Ngayon, nandito tayo sa church. Libot-libot muna tayo kung anong makikita mga lumang buildings. Sobrang lakas ng hangin ngayon. Buti na lang talaga hindi siya umulan kasi may payong ako pero maliit lang. At maglalakad ako papunta dun sa kabilang side. So tingnan natin kung ano makikita natin. At ito na nga ang famous na kangaroo. Dito tayo ngayon sa Perth City. Dito ang kangaroo. Dito kami unang nagpunta nung bago pa lang kami dito sa Australia. Kaya nakakatuwang makita ulit itong lugar na ito. Sa totoong kangaroo, ganyan talaga sila kalaki. Kaya nakakatakot din talaga pag sila tumayo. Kaya kailangan dobling ingat din sa pag sila ay tumatayo. Tayo'y maglakad-lakad. Tingnan natin kung makikita natin dito ngayon sa Sterling Garden. Sobrang na-attract talaga ako sa mga flowers na nakikita ko sa paligid. Napakaganda talaga nila pagmasdan. Ang ganda sana magstay pa dito kaso sobrang lakas ng taga ng hangin at napakalamig pa din. Pero may mga tourist pa din talaga naglalakad-lakad sa paligid. Hangin. May mga Supreme Court. Australia Supreme Court. Malalaking puno. Building dito. Naman, lalakad na tayo sa train station. Tayo ngayon tayo ng Sterling Garden Station, train and bus pa uwi. At eto talagang flowers na ito talagang lagi ko siya nakita kahit saan. Napakaganda talaga niya at kaganda ng mga color na kahit saan ka tumingin na yan talaga makikita mong flowers. May pink, may white, and may dark pink din siya. May nagbigay ng mga seedlings niyan dati sa akin kaso hindi talaga siya nabuhay kaya sayang lang talaga. At itong yellow napakaganda din niya at ayan po, madami talaga siya kahit saan kang pupunta. At ito ang itsura ng mga building. Hindi siya ganun kataas kagaya sa Pilipinas pero tama lang siya. Ayun ang bell tower. So, susunod po na tayo doon. At ayan, naglalakad na nga papunta sa train station. Medyo malayo-layo din siya kaya dapat kayanin. Dito talaga sa Perth City makikita yung mga old buildings kahit saan ka tumingin. Talagang halos lahat nandito mga luma at mga lumang simbahan. At etong building na nga to ang Supreme Court of Western Australia. Ayan. At ayan, ang Aboriginal painting, that painting nila. Napaka-common yan dito kahit saan ka punta makita mo. At ito
ito ang sculpture. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero nakakatuwa siyang tingnan. At kahit saan ka magpunta, talagang mga flowers na talaga nakakatuwa pag springtime. Okay. Pabuti mo na. Hindi mawala ang bubble tea. Order mo na. At City of Perth. So, yung mga shopping area nila dito. At ito ang common na sculpture pa na naka-upside down. Ngayon naman pumasok tayo sa Little London. So, ito yung old building dito at may mga store din sa loob. Kaya, titingnan ko lang kung anong taga makikita sa loob. Pero medyo parang price ang mga laman ng mga store nila. Kaya, pumalis na ako agad. Okay. Dito mo makikita yung mga mamahaling mga boots na UGG siya na local siya dito sa Perth. Talagang napakaganda pero medyo mahal talaga siya. Bibihira lang taga kami pumunta dito sa Perth kasi medyo mapapabili ka din talaga kapag napunta ka dito. Kung pupunta kami dito, pupunta na kami sa may Apple Store Paradise, yung mga gadgets namin. Eto na nga, nakakating na ako sa train station. So, bababa mo na ako, tingnan ko kung saan pwede bumili ng ticket. Ito yung self-service na ticket pero medyo hindi ko pa alam kung ano dapat kong gawin. Kaya tinignan ko muna dun sa instruction kung paano ka bumili ng ticket. Dito nakalagay kung zone 1, zone 2 or kung saan ka din pupunta. So yung ticket na binili ko station 2 na siya para pwede siya kahit saan. Ayan, $5 lang siya. Pwede mo siyang gamitin hanggang 2 p.m. Ayun na nga, naligaw pa ako, mababa ako, kala ko doon na yung platform na pupuntahan ko, pero hindi pala. Kaya nagtanong muna ako sa security guard at ayun, pupunta na ako sa platform 8. First time ko mag-train na galing sa city talaga, naglalakad na ako sa platform 8. So, kailangan ko bilisan, baka dumating na ang train at ako may iwan pa. Antay din ako ata ng mga 6 minutes, pero dumating agad ang bus. Medyo konti lang naman ang mga pasahero ngayon. At ayun na, dumating na ang train. So, tingnan natin kung talagang hindi siya crowded. Ito lang ang mga pasahero. Talagang konti lang pang mga 10 lang kami sa loob. Tapos ibang ang part ng train na yung mga pasahero. At ngayon naman, pababa na ako. At papunta na ako sa bus station naman at agaantay ko ang bus na papauwi na sa bahay. Waiting sa bus. Ito ko ngayon sa bus station. Ngayon na lang ako magbabas after few years. Kaya medyo pagod at stress kung anong sasakyan at nakaalis na ba ang bus and train. So ngayon nag-antay na muna ako ang bus, dati siya ng 1:06 pag na-late ka, so mag-antay ka sa susunod. Yeah. So, ayun. Antay muna sa bus. Kaya pag na-late ka ng few minutes, mag-antay ka ulit ng mga 15 to 20 minutes, sometimes 1 hour, 2 hours. So, kaya kailangan alam mo yung timetable ng bus tsaka ng train. So, kung may appointment ka, malilate ka. Kung hindi mo alam, at kung na lang, may bus station malapit sa bahay. Hindi na ako maglalakad na sobrang layo. Kaya, kaantay na muna ako. Tsaka sa bus. Paligi. Dumating na ang bus ng 1 o'clock. So, ayan, sa harapan ako. Itong loob ng bus. Medyo konti lang din ang mga pasahero.
Uwi na din. Papunta na sa bahay. Bakit na? Thank you for watching. Please follow and share.